nangyari, Leticia? Kamusta ng pakiramdam mo? Sorry, Leah. Hindi ko alam na may nakasunod sa aming truck. Mabilis yung takbo ng truck. Sa sobrang bilis, kahit na sa gilid lang kami nung daan, natamaan pa rin yung kotse. Utal-utal na paliwanag ni Leticia. Dasal na lang at himala, Leticia, ang makakapitan natin sa lagay ni Lindon. Humagulhol na ako at di ko na nakayanan pa. Kamataw si Lindon. Di alam ng mga doktor kung kailan siya magigising. Oh my God! Magigising pa ba siya? Naiiyak na din na saad ni Leticia. Napayuko ako at sinubsob sa aking kamay ang aking mukha at umiyak ng umiyak. Parang awa niyo na po, Panginoon. Pagalingin niyo po ang aking anak. Kayo na lang po makakatulong sa aking anak. Liam! Napaangat ako ng tingin nang marinig ko ang boses ni Amanda. Binuksan ko ang pintuan. Si Lindon. Pagkarinig ko pa lang ng pangalan ng anak ko, dali-dali kong hinawakan ang kanyang kamay at tinakbo ang distansya papunta sa ICU. Nakita kong gumalaw ang kamay niya. Liam, tinawag ko agad yung mga doktor. Umalis kasi saglit ang nanay ni Leticia kaya ako munang tumingin kay Lindon. Hindi ko maiwasan hindi tingnan ang mukha ng asawa ko. Asawa ko na kahit hindi naman niya kaano-ano si Lindon, labis ang kanyang pag-aalala para sa aking anak. I love you so much, wife. Bunong ko sa kanyang tenga. Naramdaman ko ang kanyang pagkatigil. Lumingon siya sa akin at ngumiti ng matamis at saka siya nang humila sa akin. What a miracle, Mr. Navarro. Your son is a very strong kid. Nakayanan niya and I must say na nasa safe condition na to ngayon. Pero paalala lang ho, na may bali ang kanyang kanang siko, kaya di pa po maaaring igalaw-galaw. Yung lang naman po ang problema sa kanya aside sa ulo niyang may sugat. Pero maraming salamat na rin sa Diyos na hindi nagkaroon ng internal bleeding ang inyong anak. Kailan ho, Dok? Na pwedeng lumabas ang anak ko? Next week, Thursday. Pwede nyo nang iuwi yung anak nyo. Excuse lang po at may operahan lang ako sa OR. At mabilis na umalis sa aming harapan pagkatapos namin magpasalamat. Agad naman kaming dumiretso sa private room kung saan nila nilipat si Lindon. Nakahawak pa rin ako sa kamay ni Amanda. Dad! Tawag sa akin ng aking anak. Agad naman akong binitawan ni Amanda kaya napatingin ako sa kanya. Go, lapitan mo muna ang anak mo. I'll just go outside. Ngumiti ng matamis at parang pinalalabas niya na okay lang siya at naiintindihan niya ako. Niyakap ko na mahigpit si Amanda. Thank you for not leaving my side. I love you so much, Amanda. Sa side ni Amanda. I love you too, husband. Nabulong ko na lang sa aking sarili ang gusto kong sabihin kay Liam. Pero ayokong sabihin pa sa kanya yan nang hindi pa niya nakikita si Akiro. Baka pag nalaman niya ang tungkol kay Akiro, ang tungkol sa paglilihim ko sa aming anak, ay kamuhian niya ako. Kaya pag nasabi na niya ulit yung mga katagang yan, pag nakita na sila ni Akiro, saka ko na lang sasabihin sa kanya na mahal ko siya. Na mahal ko pa rin siya. Assurance ko na mamahalin pa rin niya ako kahit nilihim ko ang anak namin mula sa kanya. Amanda? Napalingon ako sa tumawag ng pangalan ko. Leticia, pwede ba kitang makausap? Wala akong gagawing masama sa iyo o kung ano man, kakusapin lang kita. Ngumiti lamang ako ng tipid at marahang tumango. Umupo siya sa katabi kong upuan dito sa garden ng hospital at binalingan ng nurse na nagbabantay sa kanya. Maiwan mo muna kami, hindi ako alis dito. Dito lang ako. Nakakaintindi namang tumango ang babaeng nurse. Saka naglakad na papasok sa loob ng hospital. Lumingon siya sa akin at diretso akong tiningnan sa mata na nagbabadyang may tutulong mga luha. Nagulat ako nang hawakan niya ang kamay ko. Napatingin ako sa kanyang kamay na meron pang nakalagay na swero doon. Sorry, Amanda. Kung sana hindi ko ipinakilala kay Liam ang anak naming si Lindon, hindi kayo magkakahiwalay. Hindi kayo magkakasakitan ng damdamin. Pagkasabi niya ng mga salitang yun, ay nagsituluan na ang kanyang mga luha. Kung sana hinayaan ko na lumaki si Lindon nang walang kinikilalang ama, hindi siya magkakaganito. Hindi mangyayari ito. Dahil sa pangyayaring to, naging karma ko. Dahil mas pinili ko noon na daanin sa pag-agaw ang responsibilidad na ipapaako ko kay Liam. Na tinakot ko si Liam na kapag hindi niya tinanggap na may anak kaming dalawa, hindi na niya makikita pa tong muli. Humagulhol na siya ng tuluyan. Tinapik-tapik ko na lamang siya para maibsan kahit papano ang kanyang nararamdaman.
dahil alam ko ang labis niyang pagsisisi at lungkot sa mga nangyayari. Patuloy pa rin siyang umiiyak at sinasabi na sana mapatawad niyo pa akong dalawa ni Liam. Napatawad na kita noon pa, Leticia, at hindi mo pwedeng sabihin na karma ang nangyari sa inyong dalawa ni Lyndon. Dahil may rason ng taas kung bakit ito nangyayari, kaya sana patawarin mo rin ang sarili mo. Dahil alam ko na hindi mo to ginusto at walang sino man na magulang na gugustuhin na masaktan o mapahamak ang kanilang mga anak. Sabi ko at tiningnan siya. Free yourself from all your guilt and let God lead the way to your happiness. Dahil alam ko, minahal mo rin ang asawa ko, Leticia, at alam ko rin na may darating na tao na mamahalin mo na higit pa sa pagmamahal mo sa asawa ko. Ngumiti ako at tumayo. Di pa ako nakakapasok nang tinawag niya ako. Lumingon ako. Si Lyndon ang taong yun at maraming salamat dahil patuloy mo pa rin minahal si Liam. Hahayaan ko kayong mapalapit kay Lyndon dahil alam ko mamahalin mo rin siya na parang tunay na anak. Ngumiti siya sa akin at ganun din ako. Saka pinagpatuloy ko na ang aking pagpasok. May isa pa akong dapat gawin at yun ang masabi kay Liam ang tungkol sa aming anak. Liam, can I talk to you? Tanong ko sa kanya. Pinapatulog niya kasi si Lyndon kanina dito sa guest room na ngayon ay tulog na. 3 araw na mula nang dumito si Lyndon sa bahay ni Liam. Specifically sa bahay namin noong nilipatan namin bago ako umalis. Maayos naman ang pakikitungo sa akin ni Lyndon. Masasabi kong mabuting bata siya at mapapalagayan siya ng loob ni Diana at ni Akiro. Wala kasi si Leticia, nasa ibang bansa. Kaya si Lyndon ay nasa amin ngayon. Umuwi naman ang probinsyang lola niya. 1 linggo mahigit na ako dito sa Pilipinas at sa pamamalagi ko rito. Dito ako sa dating bahay namin ni Liam natutulog. Si Liam dun sa kwartong dati namin at ako naman dun sa dating kwarto ni Diana. Hindi ko pa rin siya kayang makatabi dahil sa aking konsensya na tinago ko mula sa kanyang anak namin ni si Akiro. At dahil nga 1 linggo mahigit na ako dito sa Pilipinas, nagtatampo na ang aking 2 anak na nasa London. Nakausap ko naman si Mark at sinabi ko sa kanyang totoo. Nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap siya nung minsang kailangan ni Liam na puntahan si Lyndon sa hospital dahil nagwawala ang bata hanggat hindi nakikita ang tatay niya. Nakausap ko na rin naman sina Bea at Elizabeth at nung nalaman ng 2 istorya kung bakit di pa ako nakakauwi, medyo napagsabihan ako ng 2. Pero sa huli, naunawaan naman nila ako. At yun ang pinagpapasalamat ko sa mga kaibigan ko. Hindi nila ako iniwan sa kabila ng mga pinagdadaanan ko. Tumayo si Leah mula sa pagkakahiga sa tabi ni Lyndon at lumapit sa akin. May gusto ka ba? Tanong niya sa akin. Umiling naman ako. May importante lang sana ako sasabihin. Naguguluhan man ay sumunod siya sa akin nang tumalikod ako at tinungo ang garden na may swimming pool. Walang pinagbago yun pa rin ang itsura. Mas lalo pang gumanda ang garden nang iwan ko. Amanda, may problema ka ba? Tell me. Bago ko pa man mapigilan ay tumulo na ang aking mga luha bago ako humarap sa kanya. Why are you crying? Dali-dali siyang lumapit sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Amanda, anong problema mo? Sabihin mo sa akin. I'll help you. Sorry, Liam. Sorry. I'm very sorry. Sana mapatawad mo ako. At humagulhol na ako. Please God, sana mahalin pa rin niya ako kahit nilihim ko sa kanyang aming anak. I don't understand you, Amanda. Mababakas sa kanyang boses ang kaguluhan sa nangyayari. Liam, may anak tayo. Humiwalay ako sa kanyang yakap nang maramdaman ko siyang natigilan. Nag-angat ako sa kanya ng tingin at nakita ko siyang nakangiti na may luha na rin. I know, Amanda. I know. Sa side ni Liam. Paano? Pinunasan ko muna ang kanyang muka na may luha bago ko sa kanya kinuwento kung paano ko natuklasan na nagkaroon kami ng anak. Papasok na ako nun sa kwarto namin dahil kagagaling ko lang sa opisina at dahil mamaya ilalabas sa si Lyndon at ako naman ang susundo sa kanya dahil dito muna siya sa bahay. Nang dumaan ako sa kwarto kung saan nag-i-stay si Amanda. Ayaw pa kasi niyang tumabi sa akin ng pagtulog pero okay lang hanggat di pa siya umaalis, hahayaan ko na lang muna siya. Hindi rin kami nagkakausap ng maayos dahil sa kumpanya. Dahil sa biglaang pag-uwi ko mula sa Cebu, hindi ko na naasikaso ang mga gustong maging investors ng kumpanya ko na umattend rin sa naturang seminar.
Kakatok pa lang sana ako nang makitang hindi nakalapat ang maayos ang pinto. Kaya naman bubuksan ko na sana nang marinig ko siyang may kausap sa kanyang cellphone. Baby Akiro, huwag ka na mag-cry. Mommy will go home soon. Please behave and take care of your ate Diana too. For me, okay? Hindi pa niya ako nakikita dahil nakatalikod siya sa gawi ko. At sa mga narinig ko, natigilan ako. Baby Akiro? Mommy? Ate Diana? Ang Diana ba na tinutukoy niya ay ang aming anak na galing orphanage? Na si Diana? Ang dami kong tanong pero di ko pwedeng agad kumprontahin si Amanda. Baka tumakbo na naman at lumayo sa akin. Hello, anak. Diana, ikaw na munang bahala sa kapatid mo ha. Mommy will come home soon, ate. Promise, magpakabait kayo ng kapatid mo. Huwag pasaway kina Tita Ninang, okay? May sinabi pa ang kanyang kausap bago siya nagpaalam at bigla naman lumingon sa direksyon ko. Buti na lang at mabilis ang aking paggalaw dahil nasara ko na muli ang pintuan tulad ng kanina bago ako mapadaan. At nang matapos yun, dumiretso ako sa dati naming silid at dinayal agad ang numero ng aking assistant. Please search in every possible way. Amanda Velasco. At nung kasama niyang umuwi ng Pilipinas a week ago. Yun lang ang sinabi ko at saka binaba na ang tawag. I have a very reliable assistant at may mga connection rin ako na alam ng aking assistant. Kaya he can pull some strings. Nagawa ko na to dati nung hinanap ko si Amanda. Pero magaling siyang magtago. But now na public image na siya dahil sa kasama niya sa airport nang umuwi siya. Sure, maraming reporters ang pagkakainteresan ng isang Amanda Velasco. And yesterday nalaman ko na may anak tayo. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko nang mapag-alaman ko na totoong may anak tayo. Takot dahil baka ayaw mong makilala ko ng anak natin. Kaya di mo pa sa akin sinasabi. Lungkot naman dahil 5 taon na siyang walang kinikilalang ama. At syempre tampo dahil tinago mo siya sa akin ng ilang taon. Pero sabi mo, may rason ka kaya hindi mo pa sa akin sinasabi. At maghihintay akong sabihin mo sa akin ang tungkol sa anak natin. At hindi nga ako magkamali dahil sinabi mo rin sa akin ang totoo. Akira ang pangalan ng anak natin at kamukhang kamukha mo siya. Kilay lang yatang sa akin eh. Medyo natatawa niyang sabi pero lumuluha pa rin siya. Shh! Don't cry. My wife, don't cry. Dahil mahal na mahal pa rin kita. I smiled before claiming her lips. I love you too, husband. So much. Napangiti na lang ako at naluha dahil sa saya. Siya ang unang pumutol ng halik. Want to meet him now? Agad naman akong tumango. Yes, hon. Sa London, di ba? Naputol ako sa pagsasalita nang may marinig akong maliliit na boses. At nakita ko rin na nabigla si Amanda. Dahil nagkatinginan kami. Where's mommy, tita? Are you sure we are in the right house? I think this house is familiar, tita. Is that Diana and our son? Tanong ko sa kanya. Nakatingin na siya sa bukana ng backdoor papunta dito sa may pool area. Bago pa siya makasagot, may lumabas na mula doon. Ang isang batang babae at lalaki. Mommy! At tumakbo palapit sa amin ang batang lalaki. At ang batang babae naman ay nakatayo lang habang nakatingin sa akin. Si Diana. Akiro, don't run! May narinig pa akong isang boses na pamilyar sa akin. At nang lumabas ito mula rin sa pinto, nakita ko si Elizabeth, ang best friend ni Amanda. Papa? I saw her mouthed Papa. At napaluha muli ako. Naalala ako ng prinsesa ko. Ngumiti ako at dinipa ang aking mga kamay at mabilis naman siyang tumakbo. Papalapit sa akin. Sinalubong ko siya ng yakap. Niyakap ko siya ng mahigpit at ganun sa akin ang aking prinsesa. Mommy? Who is he po? Why is he hugging my ate and he's crying to mommy? Ikaw din po umiiyak. Inosenteng tanong ng anak ko. Humiwalay naman sa akin si Diana at tiningnan niya ang kanyang mommy. Mommy, is my daddy is Akira's daddy too? Suminghap naman si Akiro at tumingin sa akin. You're my dad? Dumistansya naman si Diana mula sa akin. Yes, baby, he's your daddy, Liam. Si Amanda nang sumagot at mabilis namang yumakap si Akiro kay Liam. Finally, I have a daddy! I have a daddy! Ate, we have a daddy! Napangiti naman ako at tumingin kay Amanda na ngayon ay nakatingin sa amin. Habang yakap patagilid si Diana, parehas silang nakangiti sa amin. Yes,
Elizabeth, happy family na sila. Napatingin naman kami sa may backdoor at nakita namin sina Elizabeth at Bea na masayang pinapanood kami. Happy family indeed. Nakangiti naman si Elizabeth sa amin. Napatawa na lang kami ni Amanda at binuhat ko si Akiro. So, little boy, how are you? Ngumiti naman na matamis ang anak ko and I must say, hindi pagkakamalan na anak ng iba. Dahil kuhang-kuha ang mga features ko. And I'm proud because of that. Daddy, napalingon kaming lahat sa tumawag sa akin. At nakita ko si Lyndon na kinukusot-kusot pa ang mga mata habang naglalakad kung nasan kami. Napatingin ako kay Amanda at kinuha niya mula sa akin si Akiro. Sino siya, Daddy? Bakit mo siya buhat? Tanong sa akin ni Lyndon. Anak, remember the time na hindi kami pwede ni Mami Leticia mo na magsama? Tumango naman si Lyndon at nagtatanong na nakatingin sa akin. Sila kasi ang dahilan, baby. Si Tita Amanda mo, diba? You know na she's my wife, diba? Tumingin nito kay Amanda at ngumiti ng konti. We have a daughter and a son. Sila yung mga kapatid mo. Dahan-dahan na paliwanag ko kay Lyndon. I have siblings, Daddy? Tila di makapaniwalang tanong ni Lyndon sa akin at bumaling sa kanyang Tita Amanda. Tita Amanda, I have siblings! Napangiti pa ito at mabilis akong niyakap. Thank you, Daddy, for letting me to know and see my siblings kahit hindi ako anak ni Tita Amanda. Napangiti at naluha na lamang muli ako dahil sa kabaitan na taglay ng anak ko. Lyndon, napahiwalay siya ng yakap mula sa akin nang tinawag siya ni Amanda. Lumingon siya. He's Akiro, turning 5 this year. He's your baby brother and she's Diana, my only princess. Masayang pagpapakilala ni Amanda sa aming anak kay Lyndon. Niyakap naman ni Lyndon sa bewang si Amanda. Thank you po, Tita, for being nice to me and letting me to know my siblings. Lumuhod naman si Amanda para magkapantay sila ni Lyndon at ngumiti ng matamis. You're welcome. And please call me Mama Amanda. Don't call me Tita anymore, okay? Ngumiti at tumangon naman ang anak ko at niyakap muli si Amanda. Group hug! Masayang tili ni Diana at nag-group hug kaming 5. Shh! Sinanyasan kong tumahimik ang 3 babies ko nang makakyat na kami sa 2nd floor. Humagikik naman si Diana na may hawak ng purple na balloon at letter. Habang ang 2 boys ko naman ay meron ring hawak na balloons at mga drawings nila for their dad. Birthday kasi ngayon ni Liam and we want to surprise him too. 5 years ago pa nung sinurprise namin siya. Kaya ngayon, susurpresahin namin ulit siya. At 1 taon na rin lumipas nang magsama na ulit kaming 2. Then next week will be Diana's 7th birthday. Then next month, birthday na rin ni Lyndon and Akiro. At magka-birthday pa pala silang 2. Mag-8 na si Lyndon at si Akiro naman, mag-6 na taong gulang na. Dahan-dahan kaming naglakad papunta sa aming kwarto at dahan-dahan kong binuksan ang pintuan at tumambad sa amin ang mahimbing na natutulog. Okay, let's sing happy birthday until he wakes up. Then kiss him once he wake up, okay? Mahinang bulong ko sa kanila bago sila dahan-dahang lumakad sa kama. They sing happy birthday at bawat galaw ng daddy nila ay mas lalo nilang nilalakasan ng pagkanta. Nakikikanta na rin ako para mas lalo siyang magising. Happy birthday, Daddy! Sabay-sabay naming sigaw nang magmulat siya ng mata. Napangiti naman siya ng malaki nang lumapit sa kanyang 3 at inabot sa kanya ang mga letters na gift raw nila para sa kanya. Oops, before Daddy reads your letters to him, he should first make a wish and blow the candle. Lumapit naman ako sa kanya at napangisi naman siya nang makita akong may hawak na cake. Make a wish. Kaya pumikit naman siya at niyakap ang 3. At maya-maya lang din dumilat siya. Ang wish ko, maging healthy ang mga babies ko, pati na rin ang asawa ko. May God bless me and guide our family for a better life. At more birthdays to come pa for me na isa-celebrate ko with my family. And thank you, Lord. He said his wish. And I can't help but to cry. Diyos ko, iyakin talaga ako pagbuntis. Hindi pa nila alam na may another blessing na naman kaming darating. Well, kahapon ko lang naman nalaman nang mapagtanto ko na almost 2 months na pala akong delayed. So, I tried a pregnancy test. Then, it's positive. Naku, Daddy. Mommy is crying again. Maybe she's tired holding the cake po.
And si Diana ang may sabi niyan. Kaya dali-daling kinuha ni Liam ang cake at nilapag sa bedside table. Are you okay, Han? Tumango naman ako saka yumakap sa kanya. I have something to tell you. Humiwalay naman ako ng yakap niya at hinawakan ang kanyang dalawang kamay at tiningnan ng diretso sa mata. We're going to have our baby number 4. Han, I'm pregnant. Masayang balita ako sa kanya. Wow, new sibling! Oh, I'm going to be ate again, Mommy! Yun, may tatawag na sa akin na kuya. Yan ang side comments ng tatlo. Pero tong asawa ko, nakatingin lang sa akin. Nakatulala lang. Hoy, Han! Daddy, I said I'm pregnant. Magiging daddy ka ulit. Masayang wika ko. What? Magiging daddy na ulit ako? Wait, you're pregnant. Wow! Di makapaniwala ang kausap niya sa akin or sa sarili lang niya. Tumingin siya sa akin at hinalikan ako ng matamis at marahan sa aking labi. I love you so much, Amanda. Ikaw ang pinakamagandang regalo na natanggap ko. Dahil sa iyo, binigyan mo ako ng mga mapagmahal na anak. Ilang sandali pa ay nag-ayos na sila para pumunta sa bahay ng mga magulang ni Liam. Mga apo ko, masayang salubong nila Mommy at Daddy Arthur sa amin. Lola! Lolo! Salubong na bati ng tatlo sa kanilang lolo at lola na nagmano sa mga ito. Hi po, Ma'am, Dad. Masayang bati ni Amanda at niyakap silang dalawa, ganun din ang ginawa ni Liam. Happy birthday sa iyo, anak. Halina kayo't pumasok kayo. Marami akong regalo sa inyo mga apo. At natawa na lang ako na imbis na si Liam ang may regalo. So, kumusta naman si Lyndon sa inyo, Amanda at Liam? Umiiyak pa rin ba siya? Tanong ng ginang. Minsan na lang po, Mami, pero I make sure na pag nalulungkot siya, kinakausap ko siya at binebake ko yung favorite pastries niya. Kasi minsan, Mami, maaga yung nagigising si Lyndon tapos nakatulala lang siya sa Maple area. Pagkikwento ko kila Mami. Sana naman mahanap na si Leticia. It's been a year since that cruise ship sank at namimiss na siya ng anak niya. Buhay man o hindi, sana mahanap na siya. Nalulungkot na pahayag ni Mami. 1 year ago, umalis si Leticia at nagtungo ng US para sa business niya. And unfortunately, yung cruise ship na pinagmimitingan nila ng kanyang client ay lumubog. Ang sabi nasa cruise ship raw ang pinunta ni Leticia at malaking deal ito kaya bumili siya ng ticket para sa cruise ship na sasakyan rin ng client nito. At ayun na nga, hindi man tumama ito sa malaking yelo, nagkaroon ito ng malaking problema kaya lumubog. At nang malaman ito ni Lyndon, naging malungkot na ang bata, hindi na tulad ng dati. Kaya hanggat maaari, binibigyan namin siya ng atensyon ni Liam dahil alam ko ang pakaramdam ng walang nanay. Kaya ginagawa ko ang lahat. Maramdaman lang ni Lyndon na mahal ko siya bilang isang tunay na anak. Well, Liam, I know you have connections. Pull some strings para naman maging masayahin at bibo na ulit ang aming apo na si Lyndon. Sabi ni Daddy. I'm doing what I can do, Dad. Ako rin naman gusto makita ulit ang sigla sa mukha ni Lyndon. At ginagawa namin ni Amanda ang lahat para naman kahit papano maramdaman niya na mahal namin siya. Saka, Mami and Daddy, kaninang umaga, maaga akong nagising dahil pinag-bake ko pa to si Liam ng cake. At ayun, maya-maya lang, bumaba na si Lyndon at tinulungan na ako. I'm grateful that kahit hindi niya ako tunay na Mami, tinuturing pa rin niya ako. Masayang balita ko sa kanila. Anyway, Ma and Dad, magkakaroon na ho kayo ng bagong apo ulit. Masayang balita naman ni Liam kila Mommy and Dad. Wow, thanks God! Congratulations to the both of you. Yeah! Magiging tita na uli ako! Napalingon kaming lahat sa entrada ng dining area nang makita namin si Sandy na buhat-buhat si Akiro. Nakita niya siguro sa sala at as usual, pinanggigilan na naman niya ang aming bunso. Chubby kasi ng konti si Akiro, kaya pinanggigilan talaga. Nako, Sandy, tingnan mo yung pamangkin mo. Mabibingi na sa tinis ng boses mo. Saway naman ni tita kay Sandy. Kasi naman Mami, buntis na ulit si Ate Amanda. And ibig sabihin nun, madadagdagan na naman ang mga cute kong pamangkin. Kinis pa ulit nito si Akiro at niyakap. Ilang sandali pa
Lumapit naman ito kay Lyndon at Diana at niyakap din. Napakasaya naman ni Amanda dahil ngayon ay masaya at buo na ang kanyang pamilya. Lalo na at may darating pa na panibagong blessing sa kanila, ang kanilang bunsong anak. I love you too. So much, Amanda. Hinalikan niya ako sa aking labi. So passionate kiss. Ramdam na ramdam ko ang kanyang pagmamahal. Thank you. Thank you for giving me a second chance. Kahit 1 taon na ang nakalipas. Maramdamin niyang pasasalamat sa akin. Liam, ako nga dapat yung mag-thank you sa'yo eh. Kasi kung hindi mo ako tinulungan noon, hindi mo ako pinatuloy sa kondo mo. Tingin mo ba may Akiro, Diana, and our soon-to-be baby tayo ngayon? Nakangiti kong tanong sa kanya. Well, thank you kay God. Dahil sa kanya, kaya kita natagpuan. God may our paths cross. But, all I want is for you to know that I do believe in destiny. And God made my destiny to be with you. And God made me your contract wife. Because He knew that we are destined to be together forever. I love you, Mr. Navarro. Yes, God. Only God can do all of this. And I'm very happy. Dahil binigyan niya sa akin ang mapagmahal na asawa at ina sa ating mga anak. Muling naghinang ang kanilang mga labi. Ngayon, wala na silang ibang nais, kundi ang maging masaya silang pamilya. Alam nilang marami pang pagsubok ang dadaan sa kanila. Pero hanggat mahal nila ang isa't isa, at may tiwala sila sa pagmamahalan nila, ay mananatili silang buo. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana ay muli niyo akong samahan sa mga series stories na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.